First start. Under kaya to? Siguro. Sana. Hi guys. So, tapos na yung FD. Sana. Daday na lang. So, sisecure ko lang ibang wiring. Para pag sumabog, at least ayos yung wiring. Malapit na yung bumper. Malapit doon. Hindi kailangan tapasin. Ito mo naman. Tignan mo yung ano niya, yung condenser. You can see the condenser. Malamig ang aircon. No? I-flash ng Hyundai ito, bukas pa. Pag in-upload mo ngayon, bukas pa tapos. Yung AFR na nandyan, na nababasa ng Hyundai Tamalia. Nakita mo yung table na yan. So, ang gagawin mo dyan, dyan ka mag-e-edit ng ano mo para mahabol mo yung hinahanap mo AFR. Okay, coach. Okay, coach. Okay guys, so nag-start na yung kotse. So, it's time to make it drivable lang muna. Street tune lang muna natin. Para mabiyahe lang hanggang dyno. So, let's go. So, this is the Turbo FD that we've been working on for the past 2 weeks. So, ano to, medyo long overdue to kasi dahil sa panahon, etc. So, Jeremy will be the one making tone of this car. So, kanina, yung ginawa ko, ano lang, pina-under ko lang with the new injectors and everything. So, this is a basic turbo setup, external wastegate, RDX injectors, AEM fuel pump, Gredi turbo. Ano ba kinabit natin dito? Naglagay tayo ng aftermarket radiator, aluminum radiator with SPAL fans. Tapos nagkabit tayo ng wideband, nagkabit tayo ng boost gauge. You know, the normal turbo shit that you do, diba? And after dadayin na natin to para lang tapos na. So our client is from is from Olongapo, and he's very excited for this build. So let's go. Okay guys, so kailangan ilabas. So lalabas ni Mix yung kotse kasi hindi ako marunong mag-drive ng manual eh. Okay, so tuturuan natin si Jeremy ngayon mag-tune. Mas malaki tong turbina mo kaysa sa turbina ko. Kasi 3,000 na siya nagkaganon eh. Yung sa akin 2,500 yan, lakas sa gasolina eh. Well, hindi ko rin kasi natono na maayos eh. Ano ba? Hindi pa natotono. You have to control yourself. On the low RPM, it drives like a normal car. So the turbo na we installed here boosts at around 3,000 RPM. So it's going to make this car a little fuel efficient in a way kasi hindi siya nagbo-boost sa low RPM. So if for example you're stuck in traffic or talagang literal mabagal ka lang na papunta somewhere na hindi ka umuupak, hindi siya malakas sa gas kasi kumbaga hindi naka-engage yung turbo, hindi nagsuspool pa. So for example, you
hiramin ng nanay mo yung kotse, hiramin ng nanay ng client yung kotse, madadrive ng airmats niya na go to whatever, errands, gano'n. Pero, nag-install kasi kami ng ano dito, ng racing clutch. So, baka doon, medyo magreklamo si mother. Medyo matigas yung clutch, or kung magdadrive ka na naka-Birkenstock, eh talagang hihiwalay yung gilid ng Birks mo sa tigas. Although hindi naman siya ganun katigas literal na parang race car tigas, may palag. Definitely way stiffer or way firmer than a stock. Kasi ang FD, ano yan eh, kilala yan to have one of the softest clutch pedal or clutch feel in the sa mga kotse, no? So ito, parang feeling mo, paubos na yung normal na clutch mo, pero mas matigas na konti. Pero it's very forgiving din, hindi siya mahirap i-drive. Yung biting point niya sakto lang, hindi siya yung very aggressive, check, gano'n. So exit dito eh, na tri-pack. Parang stage 2. Racing clutch. The ECU of this car, gamit namin Hondata Flash Pro. So para mapagana yung Hondata, ito, Hondata, kailangan mo ng USDM na ECU. So I suggest talaga for turbo builds, get a tuning solution like this one, like Hondata. Magkita tayo sa dyno, bro. So we are on our way to the Dinosaur. Ayun yung kotse. Okay, so dito na tayo sa Dyno Pro. Kakapit na natin yung boost controller tapos sampayan natin. Antok na ako. Kailangan mo sa akin. Dito. Nandito ka pa rin ba? Nanonood ka pa rin? Gabi na. Tulog ka na. Nandito kami sa dine. So ayan. Tinali-tali na siya. Tinapos na. $150 horsepower? Pwede na. 160? Pwede na. Makauwi lang, matapos lang. Saan yung host? Para may boost na siya sa computer. Okay. Palalabas din yung boost doon. Parang boost gauge din. Kailan natin Hindi dadayin pa nasa gila ng boost gauge eh. Sa Bit-bit. Dapat may monitor sa likod. Pupunta ka dito para malaman mo yung boost mo. Tumboy. Tol, itong safe tune. Wala, nag-download pala ng pamadono. Putang ina. May update. Ano ba? Okay, meron. Yung isang laptop update ko kanina.
Ang hirap kiligin pag natatakot ka pala, no? Ganun pala yun. Di ba natin kailangan ng controller? All peace. Hindi, no? Eh, nakarekta na yung kanina eh. Ha? Nakawagin na rin. Rekta pala. Okay, so first few pulls nag-boost cut kasi dahil doon sa boost controller. So, binunot muna namin yung boost controller. Tingnan natin kung anong mangyayari. Medyo tumutuloy-tuloy naman na siya. So, let's see. Ilang PSI yun? 6. 5 lang yan? Tapos ang goal sana, 7. Nakawat sa atin yung horsepower eh. Hindi na natin pwedeng... Ayoko na eh. Hindi na natin pwedeng pahinahin. Tayo. Okay lang, hindi naman namin ito eh. Eh, may 1,000 RPM pa eh. Hindi na pwede. Hindi ko tinataas. Kagandahan nito kasi nahi-heat soak siya. So humihina yung power natin sa dulo. Okay. I mean, tingnan mo tong curve na to. Tong guhit na to. Yan yung boost. No, pababa siya. Pababa. Oo. Yun na lang kagandahan. Kumbaga, pangit siya pero nakatulong sa atin. Oo. Kasi kung dire-diretso sampa niyan, kailangan natin ng walis na kasako. Wala eh, pag nagdagdag pa 500 RPM, another plus 10 horsepower pa may gito. Okay lang yung horsepower, ang problema yung torque. Torque, pantay eh. Dapat baba yung torque, you know? Magaling nga yung taga-Thailand, no? Hindi ko alam. Nag-bus. Basta lang. Ganon. Madaling araw na kasi. Lumalabas ang masarap. Lumalabas na yung mga ugali dito. So, ano nangyayari? Wala, ayaw wala. Mismatch. Gumugusto pa. Umaayaw na yung katawan. Baka masisip. 4.6 PSI. Tangina, ano? Ibibenta mo ngayon. Eh, kung may 10 yan. Di ano, mga estimate mo plus 60. Oh? Sa 1 bar, 300. 300, 1 Sa bar. 20, sabi, tatanong ko kung pa mga 350, 400 din. Baka, no? Pero, kamusta yung leaks eh? Pag binitawan mo, problema. Sumobra sa leaks eh. Pinatayan ko ng power sa ilalim. Para yung tamo kanina, di ba tong torque natin, malakas siya yung gano'n. Oo. Binaba ko ng binaba. Para lang tumapos sa RPM. Hindi, yun yung papatay sa Connecting rod. connecting rod natin. Yung low to mid and torque. So, ayun. Okay. So, naghahanap ng supporting mods. Pero for what it is, Oo naman, hindi naman sama. Tsaka, will come back stronger na lang. Hindi, pwede natin gawin. 230, 240 ngayon yan eh. Basta, pasundo ka na. Bus na papunta, bus pa rin pabalik. Tangina na Kaya hassle. yung turbine mo, hindi pa nakikiliti. Meron pa, ang dami pa. Malayo pa. 4-5 PSI lang. So, yun. So, the kit is rated until 300. You just need the supporting mods to make it boost more. Pwede naman daw 300 eh. Isang run lang. Okay, enough. Ewan kung umabot pa ng 300. So, happy ka naman? Oo naman. Sobra. Happy and sad at the same time kasi
nabigay niya yung gusto natin. Kaya tumihingi pa siya, tayo naman yung hindi mabigay. Ay, hindi natin mabigay yung hinihingi niya. So, hindi na natin. Sabi nga sa round 2. Ay, ganun talaga. Lakas din. Okay? Okay na okay. Sobra. Okay, so, yun nga. Tinapos namin, linimit na namin siya sa 185 horsepower, 180 something torque, or 180, ewan ko, parang gano'n, halos pantay. Kasi, sabi ni Jer, gumugusto pa yung turbina, gumugusto pa yung kit. Ang problema kasi, stock block to. So, kailangan niya mag-connecting rod and piston. Yeah. So, we were what? 4 PSI? 4.6 PSI? Which is very far from what the turbo can do, di ba? May potential ba eh? Oo. Malakas yung kit. Lakas nga. Hindi ko inasang ganun nga eh. For the price, 150? Pwede na. Oo. 150 divide by 180 divide by 150. 'Di ba? So magkano 'yon? Lumalabas magkano ilang libo per horsepower? Ano yan? 180. 180 divided by 150. Hoy, lumilipad!